Good morning mga kabebe love. So, hindi kami nakapagpangisda ni Eric dahil nga po sa aking mukha. Yan, pulang-pula. At nagapamantal po siya mga kabebe loves. Pakiramdam ko po ay grabing kapal ang aking mukha sa sobrang init. Yan, nakita nyo. Yan. So, ito ay pimples ko yan. Pimples. Allergy na naman po siguro hanggang dito. So, nakapag-inom na rin po ako ng cetirizine. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng allergy. Pero simula nung bata ay wala naman mga kabibi loves. Siguro sa ano talaga yan, sa panahon. Pulang-pula. At saka si Eric po ay busy sa paggawa ng pamain. Dahil yung aming pamain po ay sira-sira ng mga kabibi loves. Kaya nagagawa siya ng bago. Yan o. Makati po yan mga kabibi loves. Kinarot ko nga yan oh. Kaya na ganyan. So sabi ni Eric, wag ko daw karutin para hindi kinalmot pala mga kabibi loves. Sabi kasi ni Eric, hindi yun daw alam ang ano daw? Karot. Ang karot. Carrots. So pasensya na. At minsan kasi mga kabibi loves ay hindi ko talaga hindi ko talaga malimutan yung aming salita. At ganun talaga. So hindi tayo bihasa sa Tagalog. Yung ating salita bag ay halong halong hindi naman Ilonggo. Basta yung pinag-rumble na baga siya. At least nakakaintindihan tayo, 'di ba? Wrestling. Wrestlingan. Wrestling daw ang tao doon mga kabibi loves dahil pinag-rumble yung mga salita. So yun nga, at baka mamayang hapon pa po kami makapag-laot ni Eric. Kasi pag nagpainit ako mga kabibi loves, grabing pula at makati talaga. Kinarot ko yan eh. Ano nga? Kalmot. Ay, kalmot, sorry. Kinalmot ba? Sorry na eh. So, nung mga nakarang araw, sa aking mga katawan naman ang meron, pero ngayon wala. Dito ulit sa mukha. Kahapon lang to mga kabibi loves. Lalo kagabi, napakakate. Hindi ko lang na-try na lagyan ng yelo. Subukan ko nga lagyan ng yelo para matanggal ang init habang gumagawa sa Eric na pamain. Ako naman ay mag-shoutout na naman kasi merong nag-comment dito sa ating last videos. Hi ma'am, Juday, shoutout po sa inyo from Calgary, Alberta. Hello po sa inyo dyan, sa mga taga Calgary, Alberta. Mag-ingat-ingat po kayo dyan. And then kay Ma'am Daisy Quintero from San Andres Bukid, Metro Manila. Thank you po sa ma'am sa walang sawang panonood nyo po sa amin. At kay Ma'am Bien. Ma'am Bien ba ito or Share Bien? Shoutout po sa iyo from Carlos, Bukidnon. Sa mga taga Bukidnon dyan, hello po sa inyong lahat. At lagi po tayong mag-iingat mga kabibi loves. Tuloy lang ang buhay natin, tuloy lang ang laban. Ayan, ito yung ginagawa ni Eric. Pamain na naman para sa big. Ang dumi naman po ng toothbrush nyo. Alam ko, yun na naman mapansin nila. Ang dumi naman ng toothbrush nyo. So, para lang po yun sa pamain. Ginabrush ni Eric. Kaya nga. Dami na nagawa ni Eric, oh. Yan. Sariling gawa lang po namin yan, mga kabebe loves. At ito naman po ay para sa akin. Ginawa niya kanina. Pang taplik ko ito. Bit fishing. Yung nilalagyan ko yan ng mga pamain. Tulad ng hipon. Diyan, kapag walang kumakain sa biki. Ito naman sa biki. Dalawa. So, sila kananay ay nagpagawa din po ng sabiki. Kasi si Eric po yung aming provider.
ng sabiki. So, natutunan niya ni Eric dahil syempre, yun ang hanap buhay. Malapit sa dagat, pangisda, mga ka-baby loves. Ang dami mo nang nagawa. Ilan na yon? Kaya tiniri itong pangalawa. Kay Ate Mary. Ilan? Pagawa din doon. Ilan kay Ate Mary, hay? 15 piraso. Yun, 15. Sabay din daw sila ng mamaya. Kasi mamayang hapon pa kami mag-allowed, mga ka-baby loves. So, depende naman po kung sa ganto. Ito po ay gawa sa kawayan. Ang tawag dito sa amin, purunan. Yan. Gawa lang po yan sa kawayan. Kalahan, diba? Ana? Kalahan. Kalahan? Yun, sa iba daw ay kalahan. Tapos, ano lang ng nylon. Ginaikutan. Anong number to ng nylon? 25. Number 25. Ang tawag dito ay mainline na nylon, mga kabibila. Ito yung ginagamit ni Eric na kawel from Shopee. Doon siya nagabili kasi medyo mura doon sa Shopee, mga kabibilabs. Hindi po ito sponsor, ha? Ang gandang klase yan ng dolphin brand. Oo. 571. So, depende din naman po kapag ilan ang ilagay dito sa isang kawayan. Sa akin kasi, minsan, 10 lang, mga kabibilabs, or 15. Kasi pag marami ay hindi ko kayang hilahin kapag merong isda or puno. Nagkakaroon po ng sabitan. Lalo kapag ang kumain ay lumahan, grabe yun, mga kabibilabs, magsabitan. Sila dalawa. Lalo kung puno. So, meron pa pong nakapila. Hindi pa po yan lahat. Dami pa yan. Isa talagang magaling na provider si Eric. Provider ng pamain. Hindi lang pamain. Lahat-lahat. So, ang paggawa nito ni Eric ay binibilang pa talaga yan, mga kabibilabs. So, ako yung nagabilang minsan. Kaso, grabe yan. Sakit sa mata lang. Dahil maliliit yung alpaca. Pakita ko sa inyo. Mag-ano mo tayo nga, mag-tutorial. Ayan po. Meron pa siyang pakintab. Dalawang pakintab mo, no? Ang kulay nito ay green, puti. Puti ba? Or yung gatas? Puti. Green, puti, at orange. Tapos may pakintab lang, mga kabibilabs. Saglit naman to gawin kapag sanay ka na talaga. Yan, may natapos na ako na ito may request niya. Yun, para kay Ate Mary. Tapos na, mga kabibilabs. Ihatid na ni Eric. Sa akin lagi kapag gawin sa kanila. Provider nga talaga. Ikaw nga tagang provider. Yan, kanya. Yan. Ganun siya. Ganda. Alright. Loves, bali kulang pa yung nagawa ni Eric. Bilang ulit. Kulay? Puti. Puti. So, ilan ang puti? 23. Yun, 23 piraso. 8. Wala na. Matrabaho yan, mga kabibilabs, ang paggawa ng pamain. Gawin mo yung kulay na dilis na maliit. Yun, kasi ginagaya yung Humoy-humoy. humoy-humoy, yung mga kinakain ng isda, yung sinusubad ba. Kailangan ganun din yung ating pamain para kainin. And ang ipag-mix ay Light green. light, ano to, yellow green? Light. Light lang. Mm. Kasi ito yung green na green. Mm. Okay, para siyang baso ang kanyang kulay. Mahirap lang katanggal ito. So, ang kanyang kinukuha ay yung pinakamahaba. Tingnan nyo naman, mga kabibilab. So, yan. Napakalapad. So, ang binili ni Eric ay 1 yarda talaga na ganito. Kaso, ginugupit-gupit lang niya. Kasi, pag bumili ka sa tindahan, sa tindahan kasi, maliliit lang sila, mga kabibilab. Siguro mga hanggang ganito lang, kanyang lapad. Pag ganon, nakakaawat. Dahil kapag mahaba talaga, isahan lang. Oo, hindi ka na pabalik-balik. Katulad dito, mahaba. Magtrabaho.
Yun. Kapag maikli ay matrabaho mga kabibilabs. Ito ay Trabaho. matabraho. So, ang ganito, isahan lang yan. Trabaho. Matrabaho. Trabaho. Maungit ba? Ang orange naman, ganun din ang kanyang sukat. Parehas yan eh. Parehas ang kanyang sukat mga kabibilabs. Ilang ang orange? 5 lang. 5 lang. Yan. Ang mukha niya. Ayan. Yan. Yan po ang purpose ng brush. Pinaglumaan ko. Mas mabisa daw pag ang pinaglumaan ang gamitin eh. Yun. Pinaglumaang toothbrush. Pinaglumaan. Yan. Sobra. So, sa gantong ginawa mo na ganto kahaba, kasi pinutol na yun mga kabibilabs ang kalahati. So, ilan ang iyong nagagawa? 13. 13 piraso? 13 piraso sa isang ganto lang? Aba, mas maganda nga kaysa doon sa ginawa natin dati na maliit. Ilang piraso lang. So, yan ang pakintab ni Eric, 2 piraso. Ayan. Kahit anong lang, pakintab ang gagawin nyo. Ito ang mabisang pakintab. Parang rainbow siya. Rainbow. Yun. Yan o. Ayan na po ang kulay. Yan. Parang dilis na siya. Oh. Yan. Bakit hindi mo nilagyan ng green? Kasi may light green na tayong nilagay. Okay. Pag walang light green, itong ilagay. Okay. Yan na. Yan ang mukha Tapos taliin lang yan mga kabibilabs. Talian lang. So, parang hindi nag-epekto sa akin ang cetirizine mga kabibilabs. Ang kati pa rin. Mga 1 oras na siguro ako nag-inom ng cetirizine. Wala talaga. Bakit kaya? Siguro manhid na aking katawan. Puro cetirizine. Tapos 2 po kasi ang ginawa ni Eric. Ito yung nauna kanina. Ayan. At ito naman yung ngayon lang. Tingnan. Dito, ilagay mo sa akin para mag-focus. Ito yung kanina. Yung ngayon lang. Yan. Ayan. Same ba? Magkaiba yan. Magkaiba no? Ito daw violet. Ang isa, no? Ito parang nagmumukhang alamang siya na maliit. Oh, yung isa. Parang hipo na maliit. Ang ito naman ay dilis na maliit. Oo. Diba? So, 2 ang ginawa ni Eric kasi subukan niya kung saan talaga ang mabisa. Hindi siya mabisa yung sa ginakain ba nila. Minsan kasi dilis na maliit ang ginakain nila. Oo nga. Depende naman kasi sa surbadin. Sa surbadin. Gina. Ginakain ang fish. Bisaya. Bisaya, gidoy. So, hindi ko talaga maiwasan na magkamali minsan sa aking salita. Dahil nga po ay halo-halo remix. Sa mga nagtatanong po dyan, taga saan po kami? Kami po ay taga Mindoro Oriental, dito po sa Bulalakaw. So, ako po ay pure Hanono Umangyan. 100% po. I'm proud na ako ay isang katutubo. So, yung aking tatay, katutubo. Yung aking nanay ay 100% din pong katutubo. So, yung aming yung aming nasanayan na salita ay katutubo talaga mga kabibilabs. Kaya minsan po ako ay nagkakamali or yun nga, remix talaga ang aking salita. Pero nagkakaintindihan naman po kami ni Eric kasi si Eric po ay medyo nakakaintindi na rin po ng aming salita ng katutubo. So si Eric naman po ay pure Bisaya. So si nanay niya ay taga Aklan. Yon. Si Nanay Mercy po ay tubong Aklan at si tatay po ni Eric ay tubong Romblon din po. Kaya Bisaya. So meron akong nabasa dati na comment, bakit daw Bisaya yung aming salita. Syempre dapat daw pag Bisaya, taga Bisayas. So hindi ko din po alam kung bakit. Syempre dahil civilized na po tayo. At siguro mga kanununuan ni Eric ay baka taga doon. So hindi natin alam. Pero kami katutubo talaga at marunong din po magbisaya. Yan. Sabi ko nga, civilized na ang panahon ngayon.
Kaya nagkakaintindihan na po tayong lahat. Kahit hindi kami Tagalog o Bisaya, o 'di ba? Saan ka pa? O, Hanunuo ako, marunong ako mag-Bisaya, marunong mag-Tagalog. O, 'di ba? Hindi niyo na ako malilibak. So, anong tawag sa inyo doon mga kabibilabs? Libak din ba? Kalokohan. Hindi niyo na ako maluloko. Kasi nakakaintindi na ako mag-Tagalog at mag-Bisaya. Ang kati talaga ng aking mukha. So, yun po mga kabibilabs ang kwento ng aming buhay. So, Dito na po, there, Ate Charo. bakit Ate Charo na sa'yo? Dito po nagtapos ang kwento ng Aming buhay. aming buhay. Der Ma'am Charo. There, Ma'am Charo. Kaming nag-ano sa akin mga kabibilabs, hindi daw halata akong katutubo. Kasi nga, tumubo ka lang. Parang kabuti na tumubo. Hindi ko alam kung bakit. Labs, tanungin natin si Eric kung halata akong katutubo. Halata ba ako katutubo? Halata kang tumubo. Tumubo sa... Sa puso ko. Seryoso, yung siyempre nung Hindi, unang kami po nagkilala ni Eric ay sa Facebook lang talaga. Yung Ako yung una nag-chat sa kanya. sa Facebook, halata siya na katutubo. Mm. Pero yung sa personal, hindi na halata. Iba-ibang mukha mo pagdating sa personal. Bakit? Anong pagkaiba? Maganda. Ang cute-cute. Ang cute-cute niyan. Yung maliit pa mga kabibilabs. Yung 16 years old pa lang. Sobrang puti. Na bilog-bilog yung mukha. Akala mo sunflower. Mm. Ngayon, pangit no? Ano na siya ng gumamela. Haggard na. Yan. Pa, di ba? Parang dili siya na maliit. Yan. So ito naman ay kila Ate Jean. Kasi naputulan din daw sila ng Kawil. kawil. Bale, walang piraso daw ang kailangan nila. So ihatid ko na doon. Kasi magkasabiki rin daw sila mamaya. Sila ni nanay. Yan. Alright. So yun ah. Walang piraso. So mga kabibilabs, yun lang for today's video. So sa mga gustong makipagkwentuhan ulit sa akin, so comment lang po kayo. Kung meron po kayong gustong tanungin sa amin, comment lang kayo dyan sa comment section mga kabibilabs. So ganun-ganun lang kapag walang laot, so kwentuhan lang tayo. Kung ano yung gusto nyong malaman sa buhay namin ni Eric. Bye, ana? Ikaw talaga. Gusto mo sigurong yung buhay natin ano sa MMK. Gusto mo ba? Gusto ko nang i-interview. Gusto Ate Chawa. Gusto mong ma-interview ka ni Ate Chawa. Ma'am Charo. Baka naman Ma'am Charo ano niyo daw ang buhay ni Eric. Diyan pa ang aking mga sinampay at medyo tuyo na yan mga kabibilabs. Konting hangin na lang. So, yun lang mga kabibilabs at see you na lang po tayo mamaya. Kahit ganito yung ating mukha, ako po ay sasama pa rin kay Eric para maglaot. So, hindi nyo ako mapipigilan. Kahit ganito. O, tinan nyo. Yan. Meron na naman, oh. Yan. Sa mata ka. So, yun lang po mga kabibilabs. Kita-kits ulit tayo mamayang hapon sa laot. So, shout out sa inyong lahat. Bye!